Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng isang nakawan sa isang bangko. Ang dalawang nakamask na tao ay nasa bakuran ng bangko. Hinarap nila ang dalawang empleyado ng bangko. Ang mga magnanakaw ay nagbabanta sa mga empleyado ng bangko at hinihiling na ibigay nila ang mga kahon ng pera. Sinubukan ng isa sa mga empleyado na lumaban at nagawang alisin ang takip ng maskara ng isa sa mga magnanakaw. Sa kasamaang palad ito ang naging dahilan upang aksidenteng mabaril ng magnanakaw sa paa ang empleyado. Ang tunog ng baril ay nagpaalerto sa mga malapit na pulis sa nagaganap na pagnanakaw. Mabilis na kinuha ng mga magnanakaw ang isang kahon ng pera at nagmadali patungo sa kanilang nakaparadang sasakyan. Nagsimulang habulin ng mga pulis ang mga tumakas na magnanakaw. Nang makarating sila sa mas tahimik na lugar, sinadya ng isa sa mga magnanakaw na ihinto ang sasakyan at humakbang para patamaan ang humahabol na sasakyan ng pulis. Dahil dito bumangga ang sasakyan ng pulis. Isang pulis ang lumabas sa sasakyan upang iligtas ang kanyang sarili. Habang ang isa ay nananatili sa loob. Nakikiusap siya na huwag siyang patayin. Bilang tugon sa pakiusap ng pulis, hinampis siya ng magnanakaw hanggang sa mawalan siya ng malay. Noong gabing iyon ang dalawang magnanakaw na sina Tate at Kenny ay nakarating sa kanilang hideout. Silang dalawa ay nagtatalo dahil sa isang kahon lamang na pera ang kanilang nakuha. Nang buksan nila ang ninakaw na kahon ng pera at nakita nila lamang ang 2,500 euro na mas mababa kaysa sa 50,000 euro na inaasahan niya. Sinabi ni Tate kay Kenny na umalis at tanggalin ang sasakyan na ginamit nila. Tumanggi si Kenny at hinihingi ang bahagi niya sa mga ninakaw na pera na ikinagalit ni Tate. Ibinato ni Tate ang kahon ng pera kay Kenny na ikinadismayan nito kung paano siya tretuhin ni Tate. Umalis si Kenny para makipagkita sa kanyang impormante na isa pala sa mga money carriers mula sa kanilang pagnanakaw. Pinagsabihan siya ni Kenny dahil sa maling impormasyon tungkol sa pera. Pinagbantaan pa siya ni Kenny na tatapusin siya kung hindi tatapusin ang testigo na nakakita kay Kenny sa panahon ng pagnanakaw. Pumunta siya sa hospital kung saan nagamot ang binaril na empleyado. Nakita niya ang dalawang detective na nagtatanong sa empleyado at nagpasya siyang umalis kaagad. Ang detective na ito ay sina Jones at Monroe. Ipinankita sa empleyado ng bangko ang ilang mga pinaghihinalaang larawan mula sa pagnanakaw at kinilala niya si Kenny bilang magnanakaw. Sa ibang bahagi ng bayan na si Kenny bumisita sa isang nightclub at nakipagkita sa isang transgender entertainer na nagngangalang Billy. Para pag-usapan ang kanilang mga plano sa negosyo, hiniling ni Billy kay Kenny na makipagkita sa kanyang amo na si Mo sa Platinum Lace Bar. Dahil handa na ang mga in-order ni Kenny, si Tate ay nakipagkita siya kay David ang pinuno ng isang cartel ng iligal na droga. Upang ipaliwanag na hindi niya nakuha ang 20,000 na hiniling ni David para sa kanilang deal sa droga. Bago umalis, binalaan ni David si Tate na huwag idamay si Kenny na may posibilidad na guluhin ang kanilang mga kriminal na plano. Sa ilang sandali matapos umalis si Tate, ang kasintahan ni David na si Charlotte ay nagpahayag na alam niya na pinaghihinalaan ni Tate si David sa kanyang kaalaman tungkol sa kanyang kasama sa negosyo. Habang si Tate tinawagan niya si Sam ang half-brother ni Kenny para alamin ang kalagayan ni Kenny. Sinabi ni Sam na wala siyang narinig mula kay Kenny kahit nakasama niya si Kenny sa oras na iyon. Dahil ayaw niyang makipag-deal kay Tate sa ngayon, ibinahagi ni Kenny ang kanyang plano na humiram ng pera para sa kanyang ilegal na negosyo ng droga. Ngunit sa una ay tinanggihan ni Sam. Si Kenny ay hinikayat si Sam tungkol sa pagkakataon sa negosyo at sa huli ay pumayag si Sam na magpahiram ng 25,000 pounds. Si Kenny ay nagmamadaling makipagkita kay Billy na nagsasanay sa boxing kasama ang kanyang ama na si Fergus. Si Kenny ay nagpakita ng pera kay Billy at kinailangan nilang salubungin si Mo para bumili ng mga iligal na droga na kailangan nila. Samantala si Tate ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan upang salubungin si David sa ilalim ng tulay kung saan natanggap niya ang pakete ng mga iligal na droga na hiniling niya kanina. Binalaan ni David si Tate na bayaran ang napagkasunduang presyo na 40,000 pounds para sa mga gamot at nagbabanta sa kahihinatnan kung susubukan ni Tate na tumakas. Si Kenny at Billy ay naghihintay sila sa Platinum Lace para sa pagdating ng isa sa pinakamalaking drug lord sa bansa. Saglit na tinanong ni Kenny si Billy kung ano ang mangyayari kung malaman ng kanyang ama na si Fergus na siya ay transgender at sinabi ni Billy na ang kanyang ama ay maaaring magulat. Nang magkita sila kay Mo para kumpletuhin ang transaksyon sa droga, pinagtaksilan sila ni Mo sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga alipors na salakayin sina Kenny at Billy. Kinabukasan ay natuklasan ang bangkay ni Kenny sa isang roller coaster seat ng isang amusement park. Si Tate habang sinusuri ang ilegal na droga mula kay David, nagulat siya sa balita sa pagkamatay ni Kenny mula sa ina ni Kenny. Agad siyang sumugod sa hospital. Ang mga detective na sina Jones at Monroe ay lumapit kay Tate at hiniling sa kanya na tukuyin ang katawan ni Kenny. Alam nila ang mga kriminal na gawain ni Kenny, kaya tinanong si Tate kung nasaan siya sa oras ng pangyayari. Nagsinungaling si Tate na siya ay nasa bahay.
Habang si Tate ay nasa bahay ni Kenny na nagdadalamati sa kanyang yumaong kaibigan. Nagulat siya sa pagdating ng kaibigan ni Kenny na nagngangalang Joey Waller. Naghinala si Tate na si Joey ay maaaring sangkot sa pagpatay kay Kenny at nagtangkang mangalap ng impormasyon tungkol sa killer. Gayunpaman sinabi ni Joey na wala siyang alam sa taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nang marinig ito ni Tate, hiniling niya kay Joey na tulungan siya na mahanap ang mastermind sa likod ng pagpatay kay Kenny. Nang gabing iyon nakita ni Tate si Sam sa harap ng isang nightclub upang pag-usapan ang pagkamatay ni Kenny. Si Sam na ngayon lang nalaman ang balita, lumitaw na nabigla siya sa mga salita ni Tate. Kinabukasan ay binisita nila si Johnny sa bilangguan upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Kenny. Ipinahayag ni Johnny ang kanyang pagkabigo kay Sam dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang anak. Nang tanungin ni Johnny kung paano pinatay ang kanyang anak, ipinaliwanag ni Sam ang plano ni Kenny na makipagnegosyo kay Billy. Si Johnny ay hiniling kay Sam at Tate na imbestigahan si Billy para malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Kenny. Maya-maya ay pumunta si Tate sa lugar ng boxing training ni Billy. Sa kasamaang palad ng tanungin niya ang tungkol sa kinaroroonan ni Billy mula sa isa sa mga boxing trainer ay hindi pinansin si Tate na ikinagalit niya. At ito ay hindi naging maganda ang pakikitungo ni Tate sa mga tao doon. Hanggang sa sinakaw ni Tate ang boxing trainer gamit ang isang piraso ng lubad para pilitin itong ihayag ang lokasyon ni Billy. Kasabay nito ng pag-hire ni David ng hitman para maalis ang isang tao sa loob ng susunod na 2 araw. Ang hitman ay ibinaba niya ang kanyang numero ng telepono na magagamit ni David upang makipag-ugnayan sa kanya sa isang pahina ng crossword puzzle sa pahayagan. Ibinigay niya ang clipping ng pahayagan kay David na itinago ito sa kanyang bulsa. Nang hindi niya alam narinig ni Charlotte ang buong pag-uusap nila at ninakaw ang pera ni David sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang safe. Habang si Tate ay nagpunta sa isang junkyard upang hanapin si Billy, ngunit hindi tinanggap ni Fergus ang kanyang pagdating. Inutusan ni Fergus ang kanyang mga alipors na sirain ang kotse ni Tate. Gamit ang mabibigat na makinarya, si Tate na nadismaya ay nagsimulang makipaglaban sa mga alipors ni Fergus. Natigil ang away nang dumating ang mga detective na sina Jones at Monroe. Nagtanong sila tungkol sa kinaroroonan ni Billy. Nais ni Fergus na umiwas sa gulo sa pulis. Kalaunan ay ipinaalam sa kanila na wala si Billy. Ibinigay sa kanya ni Jones ang kanyang business card kung sakaling makita niya si Billy sa ibang pagkakataon. Dinala ng 2 detective si Tate sa himpilan ng pulisya para tanungin hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa pagnanakaw sa bangko at ang pagkamatay ni Kenny. Ipinahayag ng mga detective na sina Jones at Monroe ang kanilang hinala kay Tate na nakibahagi sa pagnanakaw sa bangko at tila ang mastermind sa likod ng pagkamatay ni Kenny. Tinanggihan ni Tate ang lahat ng mga akusasyon at muling nagsinungaling na nagsasabi na siya ay nasa bahay nang gawin ni Kenny ang pagnanakaw sa bangko. Nang walang sapat na ebidensya ang 2 detective, sa kalaunan ay pinalaya si Tate mula sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay sinundo ni Joey si Tate upang magtungo sa Freedom Bar. Bago pumasok si Tate sa bar ay nakatanggap siya ng tawag mula kay David na gustong malaman ang tungkol sa pagbebenta ng mga iligal na droga na ibinigay niya kanina. Matapos tapusin ang tawag kay David, si Tate ay pumasok sa bar at nakilala ang isang bartender na nagngangalang Stevie. Tinanong niya si Stevie tungkol sa kinaroroonan ni Billy na nagpapaliwanag na kailangan niyang hanapin si Billy para ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Fergus. Ipinaalam sa kanya ni Stevie na si Billy ay nasa bar ng kanyang tiyahin na si Margot. Sa kabilang banda, nakipagkita si Charlotte sa isa sa mga alipors ni David, binigyan ng utos na tanggalin ang isang tao. Nang hindi nalalaman ni David, iniabot niya ang isang larawan ni Tate at inutusan ang hitman na siya na ang bahala. Pagkatapos ng pakikipagkita sa hitman, sumakay siya ng taxi papunta sa airport. Si Tate habang papasok na sana siya sa bar ni Margot ay napansin niya si Joey na pumasok sa Platinum Mills Bar. Naghinala siya sa mga kilos ni Joey. Maingat na sinundan siya ni Tate papasok sa bar at nakita niya si Billy. Si Charlotte nang hindi inaasahan ang taxi driver pala ay isa sa mga inupahan ni David para tapusin siya. Hiniling niya ang driver na huminto, ngunit bigla itong nagpreno dahilan para tumama ang ulo ni Charlotte at mawala ng malay. Sa loob ng nightclub, nagpasya si Tate na umiwas sa isang komprontasyon at umaktong parang naliligaw siya patungo sa lugar ni Mo. Nang sa labas ng club ay nakatanggap si Tate ng isang misteryosong tawag sa telepono na nagtuturo sa kanya na pumunta sa isang lugar na tinatawag na Millennium Mills. Kung gusto niyang aklasan ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Kenny. Samantala sinadyang dinala ng isa sa mga alipors ni David si Charlotte sa isang tiyak na lokasyon at iniwan itong nakalock sa loob ng isang sasakyan na nilagyan ng pampasabog. Nang mapagtanto ang panganib na si Charlotte ay sumigaw para sa tulong. Si Tate ay nakarating sa pinangyarihan at nasaksihan ang pagsabog ng taxi na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Charlotte. Naunawaan ni Tate na iyon ay isang setup na idinisenyo upang i-frame siya para sa pagkamatay ni Charlotte.
Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Si Tate pagkatapos ay bumisita sa bahay ni Joey para tanungin kung bakit napunta si Joey sa Platinum Mills Bar. Si Joey ipinaliwanag niya na nagpunta lang siya roon para tangkilikin ang mga kakaibang pagtatanghal ng sayaw. Kasabay nito na nakita ni Stevie si Billy sa bar ni Margo at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagtatanong ni Tate tungkol sa kinaroroonan ni Billy. Dahil sa revelasyon na ito ay napagtanto ni Billy na isiniwalat ni Stevie ang kanyang lokasyon sa ibang tao. Balak ni Billy na umalis sa bar ni Margo. Natatakot siya sa reaksyon ni Fergus kung malaman niya ang tungkol sa pagkakasangkot niya sa kalakalan ng droga na humantong sa pagkamatay ni Kenny. Nag-aalala rin siya kung ano ang magiging reaksyon ni Fergus kapag natuklasan niya ang pagkakakilanlan ni Billy bilang isang transgender na babae. Gayunpaman tiniyak ni Margo kay Billy na susubukan ng kanyang ama na unawain at hinimok siya na umuwi at makipag-usap kay Fergus. Hindi nagtagal matapos makipagkita si Sam kay Tate at ipinakita sa kanya ang iba't ibang mga armas na maaaring magamit para sa paghihiganti laban sa pumatay kay Kenny. Si Tate pagkatapos ay nagtungo sa isang junkyard na may balak na balikan si Fergus para sa pagsira sa kanyang sasakyan. Habang nandoon naghagis si Tate ng granada kay Fergus at sa kanyang mga alipors. Ngunit hindi pumutok ang granada, kumuha si Fergus ng isang rifle at nagsimulang barilin si Tate. Mabilis na tumakas sakay ng kanyang sasakyan. Pagkaalis ni Tate ang granada na kanyang inihagis kanina ay hindi inaasahang sumabog sa ilalim ng kotse na nagresulta sa pagkamatay ng mga alipors ni Fergus. Samantala ang alipors ni Mo ay hinarap si Stevie sa bar at subukang ibunyag sa kanya ang kinaroroonan ni Billy. Subalit sa paghahanap sa lugar ay napagtanto nila na niloko sila ni Stevie. Sa huli ay nahanap ni Tate si Billy na nagtatago sa bar ni Margo. Pagkatapos na mapunta si Stevie, itinuro siya roon, hiniling ni Tate kay Billy na isalaysay ang mga pangyayari hanggang sa pagkamatay ni Kenny. Ipinaliwanag ni Billy na si Kenny ay pinatay sa panahon ng isang deal ng droga sa Platinum Mills Bar. Sinabi niya na matapos na brutal na bugbugin siya, natagpuan ni Billy ang kanyang sarili na nakatali sa upuan, maging si Kenny ay nakatali rin. Ang isang misteryosong lalaki ang pumasok sa silid at ang galit ni Kenny sa kanya ay humantong sa kanyang kalunos-lunos na kamatayan. Kasabay nito ay nagawa ni Billy na palayain ang kanyang sarili at nakatakas mula sa lugar. Pagkatapos magbahagi ng kanilang kwento tinulungan ni Billy si Tate na makapasok sa Platinum Mills sa pamamagitan ng pagtapos ng isa sa mga gwardya. Sa loob ay nagawa ni Tate na supilan ang isa sa mga alipors ni Mo at nakawin ang isang bundle ng pera at mga droga na binibilang ng mga tauhan ni Mo. Sa parehong oras ay nakipag-ugnayan si David kay Tate tungkol sa pera na dapat niyang ideposito. Si Tate ay umalis sa silid, sa sandali na iniwan ang bag na naglalaman ng pera at iligal na droga malapit sa pasukan. Nang babalik na sana ang isang kalbong alipors na nagtatrabaho para kay Mo ay hinarap si Tate gamit ang isang kutsilyo. Maingat na naglabas si Tate ng kutsilyo mula sa kanyang manggas at nasugatan ang kalbong alipors ni Mo. Di nagtagal pagkatapos ay nahanap na ni Tate si Mo na tila nagpapahinga sa kanyang silid. Nang akma na si Tate labanan ang drug lord, bigla siyang tinutukan ni Terry sa likuran. Umamin si Terry sa pagpatay kay Kenny dahil sa kanyang sama ng loob kay Tate at Charlotte na dati ay nagnakaw ng iligal na droga na ibinibigay ni Mo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay palihim na pumasok sa bar si Joey na may hawak na baril sa likod ni Tate. Ipinaliwanag ni Joey na may hinanakit pa rin siya kay Tate para sa mga nakaraang aksyon na nagdulot sa kanya ng pagkasira ng mukha. Hindi nagtagal ang alipors ni Mo ay sumugod sa silid kasama si Billy. Sinamantala ni Terry ang pagkakataong ito upang makalabas. Inutusan ni Mo ang kanyang mga alipors na tapusin sina Tate at Billy. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Fergus sa lugar na may dalang baril na nagbabantang barilin, maliban kung pakakawalan ni Mo si Billy. Sa gitna ng kaguluhan nagpaputok si Joey ng isang putok na tumama kay Fergus. Na nagbunsod ng barilan, nagawa ni Tate na barilin si Mo na ikinasugat niya, habang tinangka ni Billy na buhatin ang sugatang si Fergus palabas ng silid. Balak niyang dalhin ang kanyang ama sa hospital. Kinailangan ni Tate na harapin ang mga alipors ni Mo, si Mo na may malay pa rin nakiusap kay Joey upang iligtas siya. Ngunit hindi pinansin ni Joey ang pakiusap ng kanyang amo. Ginawa ni Mo ang kanyang huling lakas para barilin si Joey bago siya nawalan ng malay. Si Tate na natalo ang kanyang kalaban ay biglang nahaharap sa panibagong banta mula sa isa sa mga alipors ni Mo. Buti na lang at dumating si Billy at binaril ang alipors ni Mo. Nakatakas si Joey mula sa bar sakay ng bus, bago pa siya mahuli ni Tate. Sa loob ng bar, nalungkot si Billy dahil hindi niya nailigtas ang kanyang ama bago pumanaw. Ipinahayag ni Fergus ang kanyang pagmamalaki sa pagtanggap kay Billy bilang isang transgender na babae. Ilang sandali lamang matapos umalis si Billy sa bar, dinadala ang pera ni Tate sa kanya. Kinaumagahan, nakita ni Tate na nagplanong umuwi sa bahay, ang mga pulis na naghahanap sa kanyang bahay, nagpasya siyang iwanan ang kanyang mga plano at nakipagkita kay Sam.
Binigyan siya ni Sam ng pera at isang pasaporte para umalis ng bansa. Sinabi ni Tate kay Sam na aalis siya kapag naayos na niya ang kanyang affairs. Kinabukasan nagulat ang mga pulis nang makita ang bangkay ni Joey sa trunk ng kotse. Nakipagkita si Terry kay David na kanyang supplier para sa kanyang negosyo sa ilegal na droga. Nakipagkita si Terry kay Mo at ipinakilala si Greener bilang ang bago nilang business partner. Ang hindi nila alam, pinapanood sila ni Tate sa di kalayuan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.